And hindi siya basta-bastang EF kasi kita niya naman yung makina niya, case swapped. Sabi ko sa inyo, mas madalang akong makakita ng B-Series kesa K-Series dito sa Iloilo. And actually nagulat ako kasi yung owner niya, si Ma'am. Yan. Ano po name niyo po? Ma'am, Kit. Yan. So far, kamusta naman po yung Honda life? And bakit kayo nag-Honda? Far, so good. Maganda talaga. Especially na, yun nga lang, yung comfort niya, medyo na-sacrifice lang. Yes. Kasi, ano siya. Pero maganda talaga. Super. Pero minsan lang siya lumalabas sa bahay, mga once a month. Kapag may time. Pero ikaw lang nagamit. Yeah. Ang galing. So, yun, kitang-kita naman natin. Sabi niyo, more than a year na? Or a year na nasa More than inyo? a year, yeah. Alaga pa din, hindi naman nagbabago. Oo. Di ba? So far, ito lang yung alam ko. Sa K20 siya. K20 to, Type R? Yeah. So, malaman ko na po, bakit po kayo nag-Honda? Kasi, Maganda kasi yung Honda. Yung brand pa lang, maganda na talaga yung Honda. And then, napili ko yung EF kasi palagi nilang EG eh, di ba? tama. Marami Maiba nilang naman. EG. Yeah, so maganda talaga yung EF. Especially if mas gusto ko kasi yung parang simple lang and everything. Walang masyadong OA stuff. Tama. Eh, lalo na ang EF, napakasimple niyan, classic look. And actually, mas rare to sa EG eh. Kasi konti lang ang EF and konti lang ang nakakapagbuo ng EF kasi mahirap yung pyesa. Yan, swerte nang nakuha nyo, nakaka-swap na, ganito na itsura. Ang kailangan nyo na lang gawin, i-maintain na lang, no? Pero ayos naman, enjoy mo naman. Okay talaga, maganda yung handling and everything. Tapos, basta maganda. Maganda. Ikaw, gusto mo i-try? Ikaw na lang, ikot mo ako kung sakali, pwede naman. Ganun na lang. Nahiya naman ako, mamaya maano ko pa eh. Nakatakot. Pero, syempre, for sure, binibitik-bitik pa din yan. Minsan, Yeah. hinihingan. Yun kasi talaga yung purpose eh. Parang lumalabas yung adrenaline Oo. rush. Iba yung feeling mo pagkakatapos mo humataw talaga. Ang sarap. Iba yung hindi mo babayaran yung experience na yun. Kaya hindi ko kayo nasisisi na Honda kayo. Eh, yun nga, nagulat ako kanina. Hindi naman sa parang babae. Kasi, nung sinansaan ni boss yung picture na, uy, may K-swap daw na EF dito. Tapos, ito yung owner. Grabe. Kasi, nito lang, may na-vlog ako na babae din, EK hatch, na K-series din, na all out din. Actually, ngayon, maganda na kahit paano na-adapt din ng, hindi lang panay lalaki mga car game, may mga car girl din talaga na, alam mo yun. Yeah, and it's also really nice to like bring back the tradition. Yes. Especially ngayong marami ng mga Gen Z na nag-a-adapt sa mga new technologies. Mas maganda rin talaga na makita nila yung mga classic. Tama. And ang galing talaga. Wala po akong masabi dito sa EF na to. So, ano pa yung build niya? Ano pa ba yung mga alam niya dito? So far, wala akong alam dito. Basta alam ko maganda siya. Saka yung dad ko na lang yung marunong mag-identify. Oo, ng mga ano yan. specifications na yan. Kasi ano na lang, okay na ako sa driving. Wag na lang Oo, gamitin na lang, no? Huwag na lang kung ano-anong gawin. Ang galing. Pero kahit pa paano, na-maintain mo naman. And hindi na biro yung makinang to, malakas na to. And hindi ka ba nagulat nung pagkabili? Tapos nung tinesting mo, nalakasan ka ba? Or... Hindi. Kasi never pa ako nakatry sa mga B-series o D-series. Grabe. Never pa talaga ako nakatry. So, ito talaga yung first try ko. And then, akala ko, ganyan talaga kabilis yung lahat ng mga sasakyan, ng mga Honda and everything. Little did I know na mabilis talaga siya compared sa iba. Yes. So, para sa akin, parang, ay, normal lang siguro. Oo. So, kailangan ko masanay ko lang. Tapos nasanay ka na lang, tapos yun nga, nalaman mo na, oy, grabe, ni-skip ko pala yung D-series, yung B-series, yung A-series, F-series, kung ano man, tapos nag-K-series ka na ngayon. Grabe, napakagaling, no? Pero enjoy lang and nice meeting you po. Thank you. Nice Solid yung car mo. And meron pa tayong i-feature doon ng mga EF din na sobrang linis. Ano, grabe. Miss Kit, idol kita, grabe. Nakita na tayo kagabi, and yun nga kasi madilim, hindi ko masyado to natutukan. And sabi ko, tututukan ko to ngayong araw kasi yun nga kasi ito sa tunay lang boss ito yung isa sa mga pinakamalinis na EF na nakita ko. Eh nagulat ako lalo na nung pag-pop niya ng hood na hindi biro, no? And yung interior, yanon. So, anong kwento po ba? Bakit din kayo nag-EF? Ano yung build na to? Anong kwento ng EF na to? Actually, nagsimula yung lahat sa dahil doon. Kung wala yung EF sedan na yan, hindi siguro ako nag-EF, siguro EG yung ko, napili. Pero dahil sa barkada, so pakisama. Yan. Pero hindi naman kayo nagsisi na nag-EF kayo. Hindi naman. Kasi iba eh. Iba yung dating. Tama.
Parang unique siya. Yes, yes. Ang galing, no? So, ano yung build na to, boss? Pwedeng, ano natin? Resto mode. Naka-Mugen na rims. Mugen. Tapos fully restored. Yung paint, pati baba yung auto finish. Oo nga, no? Hanggang dito sa loob, no? Grabe, napakalinis. So, Medyo lang kasi umulan kagabi. yun nga, kagabi medyo masama yung panahon. Tapos, Interior. wow. Stock lang. Diba? Stock lang, boss. Pero yung, alam mo, boss, sa panahon ngayon, yung stock lang, mas mas iba yung dating no? Kaysa yung mga aftermarket. Syempre kasi pag Honda, syempre papalta mo ng pyesa yan. Pag pinalta mo na, nasa na yung mga stock parts yan. Kung sakali, binasura na ng iba. Kaya mas kukunti yung mga stock parts na, kaya grabe, hanga ako dito kasi halos kumpleto na. And sabi niyo yung kulang nyo na lang is yung nasa baba doon. Center console. Yung center console, no? You know, kahit yung mattings niya, guys, maganda yan. Period correct. Grabe. So, ano po ba yung EF na to? 88 na EF3 EF3 siya. specific. Yan. So, nakuha niyo po ba ganito na itsura niya? Or... Diba? Before, silver. Pero pina-repaint ko. Pina-repaint body nyo. repair. Kaya ngayon, wala nang problema, no? Ang EF po ba may issue din siya sa mga bulu-bulutong or what? Wala kasi I think nung dumating sila before sa Pilipinas, na siya buo. Tapos dito lang inassemble. Okay. So the Pilipinas made yung yung materials na. Grabe, no? Kita niyo yung interior niyo. Hanggang likod, kumpletong-kumpleto. Pero ano po bang tawag sa interior na to? Ito yung... Siya, combination ng mga EF3 na parts. So iba, ito actually I think original nito CRX. CRX, wow. Pero original yung niya, fabric. EF na yung ganito din. Tapos yung gauge nyo, nandito, kompleto. Black interior, no? Galing, no? Parang Japan natin na yung mga nandun. Tapos yung gauge, nandito, napakalinis lang. Ito po dito, nilagay nyo lang talaga. Wala talagang ganito, di ba? Yung AEM na to, air fuel ratio. Aircon meron yan, for sure. Kasi kita nyo, papakita namin sa inyo yung makina. Kasi grabe talaga yung makina na ito. You know? Wow. B20 VTEC na din, naka 1-up piston. Shoutout kay Boss Frank. Yan. Tapos Skunk 2 na racing cams, Pro 2. Pro 2. Tapos Freya na valves. Kargado, boss, no? Boss talaga. Yung ilan yung HP na ito, boss? Dyno namin 225. Grabe. And may potential pa yon. Hindi, sabi nyo nga, hindi pa sinasagad no? Kasi parang since daily lang din, nagagamit nyo. Nag-dyno kami, ganyan lang yung intake. Hindi nyo na niram. Hindi nakarami. Oo. Ito, naka 70mm po ba kayo na? 76. 76? Na blocks. Sa Alpha na na header. Alpha. Yan. S4C na 4/4 transmission. Mahal na yun, boss. Pwede nyo kainan. Sobrang linis. Tapos yung EF3. Ang galing, Titanium pa ata yan. Grams, fuel reg. Grabe. So, kamusta naman po siya so far? All in all, okay. Magaan. Masaya i-drive. Pag stress ka, sarap mag-VTEC. Talaga? Minsan. Yun. Pero nice build, boss, Grabe, na-appreciate ko na sobra to kasi hindi din nga biro mag-build ng EF. Basta-basta yung halos ganito kompleto. Tapos resto mod, diba? Pero yun ang maganda kasi since Honda, interchangeable yung parts, pwede mong gamitin yung... Mainly sa engine bay lang, yung iba naman doon sa lobby, di mo naman magagamit yung sa EJ, di ba? Yun, pero ang galing, boss. Doon naman tayo sa sedan, boss. Nandito si boss. Ayun, madumi yung sa akin. Nako naman, boss. Daily lang sana, kaso, palitan yung engine. Biggest mistake. Yun na. Siyempre, pag Honda talaga, may... Hindi naman nila sinabi na almost lahat papalitan. Enjoy. Stock lang. Well, pinalitan ko ng Enjoy. Enjoy. Period correct. Oo, prototipo, yun lang. Wala naman ako masyadong modification and stuff. Stock lang lahat. Tapos, itong Maxi, boss, yan, itong wheels niya, ano itong wheels niya ito? Hindi ko alam kung copy to or Rota I'm sure hindi siya Rota. Oo. Oo. Parang Sakura yung design. Sakura, yan nga po Sakura yung sasabihin ko design, diba? Oo. Oo, pero Pogi naman kaya bumagay, kaya okay na. hindi, nabili ko yan sa isang EF. Sayang wala dito yan Meron pang isang tropa. Maroon, naka-K din. Wow, grabe. Grabe talaga. Ayun. So, yan. Anyway, ito Yan, yung pakita natin engine. yung makina. Sabi ko, madumi nga. Pero at least po, ano na siya, VTEC na, B16A. Hindi pa natapos Kailangan pa ng paint. 74, China lang ata. Wala, yun lang. Linis na lang, boss. And Linis na lang. project car naman Oo, ito, aluminum niya na.
Aluminum ka na. Aluminum na. Yung matanong ko lang, boss, kapag sa EF po, hindi po ba mahirap mag-convert ng Hirap. like yung kunwari B18C or B20 kumpara sa mga EG, ganon? Madali lang kasi sa EG. Sa EG kasi, ano lang parang dito kasi ang daming palitan eh. Hmm. Lalo na sa EF, mahal kasi yung mahal kasi yung walang masyadong engine support. I think meron na ngayon yung Hasport. I think meron na. Ayun, yun lang naman pala. Pero may EF naman din talaga na lumabas na D16. B16 na. I think ito. Ito, EF3. Tama po ba ako? Hindi. Dock talaga siya nung lumabas. EF9. EF9. Yun. Puro dock niya non-VTEC lang. CC, non-VTEC lang. Dock, yun. So yun nga yung sabi niya, yung may parang, yung dito sa hood nyo, yan o, yan, meron siyang parang lump na, kasi gawa ng dock siya. Yung ZC nga yun, alam ko yun, na non-VTEC. Malakas din yun napapalakas din yun, boss, actually Pero yun nga, old school yun. Linis din na ito, no? Hey. Kasi nalaman natin, nag-slalom din ka pala, no? Grabe. Anong gamit niyo ulit nung nag-slalom kayo? Honda Brio. Brio. Pero okay naman. Ay, kumpara mo, Brio dito sa EF. Ano mas gusto mo? Ay, depende. Ayun na. Kung slalom, so Brio tayo. Ayun, jersey. Yan. Pero maganda yung slalom, in fairness. Pero kailangan talaga alert ka. Kasi estimate mo eh. Ano yun, matic manual yung ginamit mo? Manual. Talaga? Grabe. So hindi lang talaga nakakatakot kaya sabi ko sa'yo pag ako sumakay dyan mamaya nakuyaw ko na lang. Ang galing lang. Kasi kahit papaano may mga active na girl na nalaro kasi you don't usually see that kind of diba? Mga tao na naglalaro na ganun. Takot na, mahina ang loob. Yeah. Just, natutuwa ako kasi katulad ng friend ko, tinuturoan na ngayon siya mag-circuit, yun, masalimaw na siya, yun. Tatatakot siya noong una, tinesting niya lang, nagdire-diretso na, nakaka-addict din talaga. Gusto ko yung circuit. Circuit. Pero never pa ako nakatry. Wala dito yung circuit eh. Yeah, walang racetrack dito sa Iloilo. So di mo binabalak pumunta ng doon? Gusto ko rin, pero walang chance lang kasi busy sa work. Oo. Ito nga, minsan mo lang madrive, tapos ano pa, di ba? Gusto ko talaga, Oo. give me the chance. Yan. Meron akong surprise sa inyo. Actually, nagulat kami na pumunta siya dun sa meet, tapos nakilala ko siya, si Sir Fred. Nandito siya ngayon. Hello, boss! Park po tayo dito. Sige, ikot na lang kayo. Oo. R34. Classic. Mga JDM, no? Grabe. RB Power. Hello, boss. Kamusta? Ayan. Ayos naman po. Lalo na nakita ko yung R34. Kompleto na yung araw ko. Ang galing. Yan, no? Mga classic EF, Honda, tas biglang may Nissan. Tapos R34 pa. Yan. Matanong ko lang, boss. Anong kwento ng Skyline na to? Paano niya na-acquire or bakit kayo nag-R34, ganon? Kasi nung na-acquire ko tong sasakyan na to, parang kita mo yung yung Supra sa Cebu. Oo. Parang abandon. Ganun din. Ganun din ang itsura niya. Oo. You know, so far ang ganda nung dashboard niya, no? Hindi ko lang alam or kung paano nila ginagawa na siguro di ko alam kung may orig left-hand drive talaga na Skyline no? Wala, di ba po? Kahit yung mga 4-door. Wala din. Wala din naman nirelease sa US, di ba? Kaya hindi ko alam kung paano nila ginagawa to. Siguro talaga minoldehan na lang na maganda tapos yung pagkaagawa ang galing. Nismo. Tapos ang ganda yan, 4 makakasakay. Yan. It's been a while na makakakita ako ng R34. Grabe. Kasi yung kapitbahay natin, si Boss Ralph, laging tulog yung R34 niya eh. So ito, boss, GTS dito. GTS. Panis! Grabe!
Ang galing, no? Ang galing. Lakas ng loob talaga. Ayun, ang galing na ito. Pinagkakwentuhan kami about sa makina niya kasi nagpaplano si boss na lagyan ng RP26 yan. And since may tropa tayo, big shoutout kay boss. Yan, di ba? Master Nissan yan, no? Though madaming nagalaw ng Nissan, pero siya yung isa sa mga napahanga tayo sa mga gawa niya. And madali siya kausap. Kapag may mga problema about Nissan, boss, kahit ilang cylinder pa yan, iba pa din kapag yung mga gantong makina kasi boys, iba yung care na kailangan nila kasi syempre ibang makina to kumpara sa Honda, iba yung pagka-design nito, hindi basta-basta, kaya mas maganda doon tayo lumapit sa mga mekaniko na sanay na, gamay na. Grabe guys, oh, kita nyo to, kung anong gagawin namin ngayon, idadive namin tong R35. Kung sa Davao, nakapag-drive tayo ng 35, dito naman 34. Woohoo! Grabe! Hindi ako maka-excite. Boss, salamat ah! Boss, thank you. Grabe. Galing no, nagana yung mga power window niya. Ang galing. Pasok na siya. Okay. Wow! R34. First time ko makapag-drive ng R34. Ay, hindi pala! Hindi. Yung kay Ashley! Oo! Sa Pampanga, naalala ko yun. Sa pangalawang beses na to. Galing. Grabe. Ikot lang tayo guys, chill lang. Ikat-ikat lang. Oh! Wow, sarap. Grabe naman, hindi ko na-expect na nakakapag-dive tayo na R34. Sayang. Grabe. Grabe pare. Hindi ko na-expect to. Tandaan. Grabe. Wow. Galing ha? Nasa Iloilo Nasa tayo, Iloilo, pero... R34. Grabe, sarap. Nice. Grabe. Ambience. Ambience. Napakaganda ng ambience. Wow, pare. Ito yung pangarap. Solid. Ito yung pangarap. Lahat naman tayo pinangarap natin na makapag-dive ng R34. Ang vlog natin to is all about Honda. Tapos biglang may surprise nga. Sabi ko sa inyo, itong R34. And kami, na-surprise kami na pinadive pa sa amin. Ano? Napakabait na Grabe, owner. napakabait. Wow. Peaceful lang yan, hindi mo naman kailangan hatawin. Marinig mo lang yung mga ganun tunog. Irgasa. Irgasan pare, irgasan. Sapat na yun. Meron tayong subscriber dito, yan, pamangkin siya ni Sir Fred, ano? Anong pangalan mo? Kyle. Yeah, nice meeting Kyle. Yan, ayos. Grabe, hindi araw-araw makapag-drive ka ng R34. Makakita na nga lang, is one thing eh. Binibigay ni boss yung susi. Napakadali kausap eh. Boss, salamat po. Thank you po talaga. So, guys, dito ko na din yan yung vlog. So, kasama natin si Kyle. So, all is out. Peace.